kalususan dyan. Baka naman pwede may ibang gumawa dyan. Lalo pag mga ganitong gawain, napakarami na lapses, napakaraming nakakalimutan. Pero nandoon ang patience. Kailangan pag-ibig pa rin ang pairalim. Napakaraming dumadaan ng pagsubok. Tayo ngayon niligtas, tinawag tayo upang maging malaya. Our salvation is calling from freedom. Saan tayo dapat maging malaya? Sa ating physical? Minsan, masaklamo tayo eh. Minsan, naigitin ang ulo. Minsan, lalo na sa mga paglilingkod na kasunduan, yung mga kapatid na sa oras na 30 minutos, naghihintay ka, hindi ka lumalabas. Teka, maliligaw pa lang, naghihintay ka na, nandun ka. Kailangan mo lang yung physical na pasensya. Kailangan mo ng spiritual na kalayaan na tagumpayan mo na hindi ka naiinip. Alas 3 na madaling araw, kaya niyo mag-PS, susundo kayo ng kapatid. Noong araw pa, ganyan po ang mga gawain. Kailangan tago. Ang paglilingkod sa Diyos, may oras, may araw, may panahon. Dito sa Saudi Arabia, hindi mo pwedeng ilantad dahil kulong na aabutin natin. Pero nailalantad natin, na-express natin ang paglilingkod na yan. Ang ating kalayaan ay siguridad kay Kristo. The salvation that we have represented, security. At hindi ito yung dahilan para gumawa tayo ng kasalanan. Ang ating kaligtasan at kalayaan ay dahilan kung bakit tayo dapat maglingkod at mamuno. May rason eh. Hindi ko safe, hindi ako mamupunta sa impyerno, makakaligtas ako sa lawa ng apoy, okay na ako. Hindi na ako magliligtas, hindi na ako maglilingkod at mag-serve sa aking mga kapatid. That is the reason kung bakit tayo dapat maglingkod. Dahil tayo po ay pinaglingkuran. At tayo ay hindi dapat na paglingkuran, pero merong isang naglingkod sa atin. Ang ating kaligtasan ay nagmula sa tunay na naglilingkod sa atin. The authority of leadership, ang kataasan, ang kapangyarihan, kailangan nire-respeto, ginagalang, tinutularan, at inspirasyon ka. Kapag nakita ang isang, alam mo ito sa iba name, Dani Ruedas, Max Pringula, may magandang pangalan, may reputasyon. Sino ang pastor nyo? Sinan ba? Ay, ganun ba ang pastor nyo? Ay, sinan ganun. Kailangan, kahit pa paano, may dignidad, kahit pa paano, may sinceridad. Mark 10:40, but to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared. Kung titingnan natin yung context ng ating Mark 43 to 44, allow me to read, babasahin ko sa Tagalog. Sinabi po dito, nasa daan sila papuntang Jerusalem. Ating Panginoon sa Kristo sa Mark 32. Nauna sa kanila si Jesus, nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumunod sa Kanya. Muling, ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila ang mangyayari sa Kanya. Sabi niya, pupunta tayo ngayon sa Jerusalem kung saan ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga punong hari at sa mga tagapagturo ng hentil. Siya'y kanilang hahamakin, duduraan, hahagupitin, at papatayin. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay. Lumapit kay Jesus ang anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hilingin po sana kami sa inyo. Ano may paglilingkod ko sa inyo? Ang tanong ni Jesus. Samagot sila, sana po ay makaupo kami katabi ni Jesus. Katabi, sabi ni Jesus sa kanila. Makaupo kami sa katabi sa inyong kaharian, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Ngunit sabi sa Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Maiinom ba ninyo ang kopa na aking iniinuman? Makakayo ba ninyo ang bautismo na ibabautismo sa akin? Opo, sagot nila. Sinabi ni Jesus, ang kopa na aking iniinumin ay iinumin nga ninyo at ang babautismohan nga kayo sa bautismo tatanggapin ko. Ngunit hindi ako makapagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa.
Ang mga karangalan yan ay para sa pinaglalaanan. Na maraman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam niyo na mga tinuturing na pinuno ng mga hintil ang siyang namumuno sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. Ang sino man nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Alam niyo yung magkapatid na si James at si John, hinihingi nila sa Panginoon. Panginoon, baka pwede nyo ilagay yung sini sa amin ng nasa kanan at nasa kaliwa. Nagalit yung 10. Sabi natin pa naman sa Kristo, hindi ako. Hindi ang Diyos ang nakakaalam ng paglalagyan natin. Ang buhay ng Kristiyano, hindi mo alam kung na ikaw pala, pagdating ng panahon, ay magiging lingkod na nasa, sabihin natin, nasa mataas na posisyon. Ang Mark 10:40, but to sit at my right or left is not for me to grant. Hindi ang ating Panginoon sa dito, kundi ang Diyos. Hindi tayo. Gusto ko maging pastor sa gitna, kaliwa. Gusto ko ako yung second assistant. Gusto ko ako yung ano. Pero ito po ay binibigay ng ating Diyos. Binibigay po ito. At paano po ito binibigay? Hindi tayo nakakabatid sa atas ng ating paglilingkod at pamumuno. Hindi natin ito nakikita. Ang Diyos na nakakakita ng antas ng ating paglilingkod sa Kanya. Hindi mo pwede sabihin, sumusundo ako ng alas 4 na naman ng araw sa Bible study. Marami akong hinahatid, binabalik sa mga gawain. Dati ako nasa Bible study. Malakas ang aking typing. Maganda ang aking reputasyon sa loob ng iglesia. Kailangan sa isang taon, kapag nagkaroon ng eleksyon, nagkaroon ng pumuno, ako ang maging pastor. Siguro sa iba, pag ganito, hindi po nagiging kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon. Diyos ang nakababatid kung gagaano tayo ka-epektibo sa ating paglilingkod. Diyos ang humirang sa atin upang manguna ang mamuno mula sa ating paglilingkod. Nakikita niya yung ating service. Nakikita niya yung ating dalaw. Wala tayong naitatago. Wala tayong naililihim. Na kapag ikaw ay naglingkod sa isang kapatid, ang pinaglilingkuran mo dyan, ang ating Panginoong Kristo. Sabi nga yan, dito po, anong ginawa mo sa ating kapatid, ginawa mo yan sa akin. God prepares us for position in heaven. Pero mo, habang gumagawa ka rito, pinaghahanda ka na ng posisyon sa langit. Kaya nga siya umalis, di ba? Upang ipaghanda tayo ng mansyon at siya ay babalik. God must prepare us here for our position in heaven. Dito pa lang, inihahanda niya rin kung ano ang magiging kalalagyan mo sa buhay Kristiyano. Kaya minsan, nagtataka bakit may Kristiyano nagbabackslide. May Kristiyano, sandali lamang siya, ayan na, ang init-init, nagiging elders, nagiging diko, nagiging elders, karang, kita mo, pagkarang, siya na ang nangungunang sa iglesia. Sa bawat antas ng ating pananampalataya, hindi tayo pare-pareho. May nauna, may nahuli. Pero sabay-sabay na tinatanggap natin ang grasya, ang biyaya ng Diyos. Marapat na tayo ay kumilos, gumawa, at maglingkod bilang isang lingkod na namumuno. Darating ang araw na ang bawat nandito, ang bawat lingkod niya ay mamumuno sa kanyang ubasan. Hindi siya mananatiling laborer. Hindi siya mananatiling naghuhukay, nagbubungkaw na lamang ng kamote. Magkakaroon siya, o nabibigyan siya ng pag-aari. Ang kaharian ng Panginoon o kaharian ng Diyos, malawak ang nararating ng isang Kristiyano. Malawak ang inaabot ng isang nananampalataya sa Kanya. So, kailangan
Itong ginagawa natin dito, ito ang preparasyon, ito ang paghahanda. Developing the characteristic of a servant leadership. Kailangan mo ba natin i-develop yan? Kung ano ka noon, ano ngayon, hanggang sa unti-unti, nababago. Meron tayong example. Follow Christ. Sabi nga sa Isaiah 42:1-3, "Here is my servant, whom I uphold, my chosen one, in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the nation." Ang ating Panginoon to, pero kung ito i-apply natin sa sarili natin, kukunin natin yung pinaka-application niyan, magiging kalugod-lugod tayo. Tayo yung lugod sa paningin ng Diyos na kinikilos natin, ginagawa natin, yung nais niya. Madali naman kasi yung maging Kristiyano eh. Tumanggap ka, ay, accept Jesus Christ. Natanggap ko siya. Pero mahirap ang magpaka-Kristiyano. Mahirap ang maging lingkod. Pero madali ang tanggapin siya. Madali ang maging manguna sa kanyang paglilingkod kung ilalagay natin sa puso ang tamang paglilingkod sa ating Diyos. Dependent, pag-develop mo ng karakter natin, kailangan i-depend natin upon God's obedience. Philippians 2:7, readings of nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Pero ang isang Diyos, naging katawan, naging dugo at laman, namatay, ipinakaw sa krus, nagbuhat ng krus, nilapigo, dinuroan, ng isang tao na para sa atin, para sa ating lahat. Sino kayang tao ang pupwedeng maglingkod ng gano'n? Sa tayo namang pag nalulunod tayo ng kabalit nalik, medyo naiinis na tayo. Yung pakayang buhay mo, buhay mo ang ibibigay mo. Sa buhay ng Kristiyano, kailangan laging nakadepend. Dependence is letting God hold us up. Itataas tayo ng Diyos.